Kahit kailan, hinding-hindi ko magagawang mahalin ka. Tumigil ka na sa ilusyon mo, dahil kahit magkasama tayo sa impyernong bahay na to, hinding-hindi kita mamahalin kaya pwede bang tigilan mo na ako? Pwede ba? Dahan-dahan na lang akong tumango at pinilit na lunukin lahat ng kanyang sinabi. Nasa iisang bubong kami pero hindi man lang niya ako tinatapunan ng tingin. Madalang umuwi at lagi na lang ako nag-iisa. Hindi ko naman siya masisisi, magpapakasal na sana sila ng babaeng mahal na mahal niya pero hindi natuloy dahil sa akin, mahirap lang kasi ang babaeng gusto niya at hindi payag ang mga magulang niya kaya kinabukasan pinilit nila kaming magpakasal at sobrang galit siya sa lahat, kahit sa akin dahil hindi ako pumihil. Mahal na mahal ko kasi siya, selfish na kung selfish pero sa araw-araw na nakakasama ko siya sa lulang akong nagigilty, dahil malamig ang pakikitungo at para bang wala lang ako dito na parang multo. Masakit pero wala akong magawa dahil kasalanan ko naman ito, sinasakal ko lang siya, hindi siya masaya sa piling ko, at kahit kailan, nag-iisa lang talaga siya sa puso niya. Lingid sa kaalaman ko, kaya pumayag siyang magpakasal sa akin dahil pinagbantaan ng magulang niya si Jessica na kapag hindi siya nakipag-iwalay, ipapapatay niya ang mga magulang nito kapag pinilit pa nilang dalawa ang kanilang relasyon. Naalala ko na naman ang sinabi niya, kasalanan mo lahat ng ito, hindi ka man lang umayaw, napaka-selfish mo, kaya bagay lang sa'yo ang magdusa sa pagsasama natin Trina, dahil hindi na magbabago ang pagsasamang ito kahit kailan, hanggang dito lang tayo, kaya wag na wag kang magpapakita sa akin, baka kung ano pa ang magawa ko. Kaya kahit masakit, kahit sobrang nakakapagod, hindi ako titigil dahil nararapat lang siguro sa akin ang ganito. Martir ako pero wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, I did this to myself. Ako si Trina Ortiz, masarap ba siyang humilik? Bakit ikaw pa ang napili niya? Malandi ka talaga. Nakakainggit siya, no? Nanira naman niya ng relasyon, nakakahiya. Hindi ko na lang sila pinansin at pinagpatuloy ko ang aking ginagawa, masarap sanang sagutin lahat ng mga tanong nila kung meron lang akong ipagmamalaki, at dahil wala naman talaga, di ko naman sila kayang sagutin pabalik, kahit nakakarinig ako ng mga pag-iinsulto at panglalait sa akin, totoo lang naman talaga ang lahat ng iyon kaya di ko na lang ito pinansin. Nanira ako ng relasyon, naging makasarili ako kaya heto ako, nagdudusa sa kasalanan ko. Mag-asawa kaming dalawa, oo, nakatira kami sa iisang bubong pero nitingin hindi niya ako binigyan, lalo naman ang halik ni minsan hindi ko pa naranasan, kahit sa kasal namin hindi niya yon ginawa. Walang pagmamahal na namumuo sa amin maliban lang sa akin, dahil ako lang naman ang tanging umaasa at baka mapatawad pa niya pero malabo. Alam kong kahit kailan hindi niya ako mapapatawad, sinakal ko lang siya sa relasyong ito. Isa akong college student, kahit dito, ni minsan hindi niya ako binigyan ng pansin, simula pa noong hindi pa kami naikasal. Masyado siyang mataas abutin at dahil lang sa mayaman kami kaya naging parte siya ng buhay ko. Akin siya sa papel, pero sa puso hindi pa rin naman siya naman lagi ang mahal niya, siya at siya lang, walang ako, walang nag-exist na rice sa kanya. Dahil mag-isa akong kumakain sa kantin at sobrang basang-basa ako, dahil nanguna ang mga babaeng galit sa akin at saktong wala akong pampalit, nagtitiis na lang ako sa ganitong kalagayan, kahit lamig na ako dito sa kinauupuan ko, sakto namang narinig ko ang boses niya at mukhang masaya pa sila. As usual, dinaanan lang niya ako na parang hangin, walang tingin, walang lapit, ganun talaga siya sa akin lang naman siya ganyan, pero kahit ganoon, ngumiti na lang din ako sa kanya kahit hindi niya ako tinitingnan, kahit kailan hindi niya ako lalapitan at kahit ilang beses akong masaktan, walang magbabago. Ngumiti na lang ako ng mapait, pagkatapos ng klase, naghintay na naman ako ng boss na paparating, dahil malayo-layo ang tinitirhan namin at ayoko din magpasando sa driver ko. Praktikal, mas gusto kong nagko-commute, ni minsan hindi hinatid o sinundo ni Froilan kaya heto ang lagay ko ngayon, habang naghihintay, nakikinig lang sa cellphone eksaktong nakita ko ang sasakyan niya, halos gusto kong sumigaw sa selos at inggit pero wala naman akong karapatang angkinin siya, pinili ko ang tadhana ko, pinili ko ang hindi pwede. Nakita kong magkasama na naman si Jessica at Froilan. Nasa iisang sasakyan, halos masaya. Oo, kahit kasal na kami ni Froilan ay lihim ang pagkikita nilang dalawa ni Trina. Alam ko naman yun dahil minsan narinig kong magkausap sila, na kahit sobrang sakit malaman ang lahat ng iyon, di ko sila isusumbong.
Pinikit ko ang mga mata ko at tumulo na ang mga luhang kanina pang gustong kumawala. I'm really suffering and I still decided to hold. I'm still hoping that one day, he will love me back and forgive me. Baka kasi mamaya pag bumitaw na ako, saka naman niya ako mahalin, kahit imposible. May nag-abot ng panyo sa akin pero hindi ko yun tinanggap. Umakyat na ako ng bus at umupo sa may pinakadulo. Isinandal ko na lang ang ulo ko sa bintana at pumikit. Miss, tanggapin mo na please. Napatigil ako sa pag-iyak dahil ang kulit ng lalaking kanina pang nag-o-offer sa akin ng panyo. Tumingin ako sa kanya at nakangiti lang habang nakatingin ang perfect set ng ngipin niya, brown eyes at medyo tiyanito. Isama mo pa ang matangos niyang ilong at mapupulang labi. Parang si Froilan de Los Angeles lang. Ang kulit mo, napangiti na lang ako nang wala sa oras at tinanggap ang panyo niya. Pinunasan ko ang pisngi ko. Ibabalik ko na sana ang panyo pero hindi niya ito tinanggap. Sayo na yan miss, sana gamitin mo yan palagi pag iiyak ka. Magagalit ako pag hindi, sana ganyan na lang si Froilan, sana ginagawa niya rin sa akin. I'm Mateo, you are, bagay sa kanya, para siyang anghel, parang si Froilan. Pero nagising ako sa iniisip ko, hindi siya si Froilan de Los Angeles, maaring parehas sila ng features pero iba si Froilan hindi ito magagawa sa akin, kahit kailan hindi siya magiging concern at mabait sa akin, I need to deal with it. Pagdating ko ng bahay puro tawanan agad ang naririnig ko kahit sobrang dilim sa loob, hindi ko alam kung kaninong boses nang gagaling kaya binuksan ko ang mga ilaw. Pagbukas ko, kitang-kita ko silang dalawa na magkaakbay. Nanunood sila ng isang comedy movie at hindi nila ako pinansin kahit nabuksan ko ang ilaw. Masakit, ang sakit makita, gustong-gusto ko silang sigawan at paalisan ito sa bahay, dahil hindi ko kaya lahat ng nakikita ko. Pero pinilit ko na lang ang sarili kong huwag pansinin, dinaanan ko na lang sila at umakyat na sa hagdan. Sinusundan nila ako ng tingin pero hindi ko sila nililingon, ngumiti ako ng mapait pagdating ko mismo sa kwarto at doon ko na lang binuhos lahat ng sakit at galit. Kung pwede lang sana na mawala ng parang bula si Jessica, kung pwede lang sana siya mamatay para wala nang magiging balakid, pero hindi ata kaya ng konsensya ko, hindi naman ako yung tipo ng tao na papatay para lang doon. Napatigil ako sa pag-iyak nang may kumatok sa pintuan, tumibok ng mabilis ang puso ko, nagmadali akong naglakad para mabuksan ito at nagbabaka sakaling si Froilan ang kumatok, napangiti ako nang makita ko siya sa labas ng kwarto. Anong meron? Tanong ko sa kanya, nakatingin lang siya sa akin ng malamig at alam kong ayaw niya akong makita, parang masakit sa mata kumbaga. Magluto ka ng pagkain, nagugutom na kami ni Jessica, pagkasabi niya noon, tumalikod na siya at bumaba. Tulala na lang dahil akala ko ay mag-iiba pero ganun pa din, kakawawain na naman nila ako. Unang beses niya akong nilapitan ng ganoon kalapit, unang beses niya akong kinatok sa pintuan ko. Unang beses ko din siyang nakita ng mas malapitan, pero gagawin nila akong utusan, tama ba talaga yun? Bumaba na ako at nakita kong nakahiga si Jessica sa hita niya. Sinisilayan ko si Froilan na hinahaplos ang buhok niya, at kita ko sa mata ang saya dahil kasama niya ang babaeng mahal niya. Ramdam ko ang pagbigat ng dibdib habang nakatingin, umalis na ako sa living room at dumiretso sa kusina, napasandal na lang ako sa pader habang umiiyak. Naghanap ako ng pwedeng lutuin sa refrigerator at nagsimula ng maghiwa at magluto, kahit hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. I really tried my best para naman magustuhan niya ang luto ko. I love cooking pero depende sa mood. Sana nga hindi ako pamaalya. Pagkatapos kong magluto, pinuntahan ko sila. Froilan, luto na yung pagkain, kumain ka na, nakangiti kong sabi. Hindi siya sumagot at hindi din ako pinansin. Tumayo na silang dalawa ni Jessica at nakasimangot na tiningnan ako. Alam kong galit din siya sa akin pero di ko na pinansin. Nilampasan nila akong dalawa at nagtatawanan pa sila bago kumain. Nandito ako, nakasilip sa kanila. Nakikita kong masaya silang dalawa. Tumulo na lang ang luha ko pero mabilis ko ding pinunasan. Habang kumakain sila, biglang umarte si Jessica na parang sumasakit ang tiyan. Lumapit na ako sa kanilang dalawa. Anong nangyayari? Tanong ko. Ano bang klaseng pagkain yang niluto mo? Sumakit na nga tiyan ni Jessica tapos wala pang kalasa-lasa. Huwag mo kong subukan. Clean all this mess. Don't even try to kill her. Get out. Nanghina ako. Wala naman kasi akong balak lasunin si Jessica. Hindi yun pumasok sa isip ko. Fresh naman lahat ng gulay na nilagay ko.
Baka naman may nakain siyang. Di kita papakinggan, sigaw niya. Pagkaalis nila, binunggo ako ni Jessica sa balikat. Nakatayo lang ako doon na parang timang at hindi alam ang dapat gawin. I want to defend myself pero wala din akong magagawa kasi galit na siya sa akin. Masakit pagbintangan lalo na't hindi mo intensyon. Napatingin na lang ako sa kanilang dalawa na kakalabas lang sa pintuan at inayos ko ang pinagkainan. Tinikman ko ang luto at aminado akong di ito masarap. Umakyat na ako papunta sa kwarto pagkatapos ayusin ang pinagkainan. Pero naisipan kong pumunta sa kwarto ni Froilan. Pagkapasok ko, kitang-kita agad ang una niyang may mukha ni Jessica. May mga nakadikit na litrato nilang dalawa na magkasama sa gilid ng kama. Para akong pinapaalis dahil si Jessica at Froilan lang ang pwedeng pumasok dito. Naiiyak akong lumabas, ni hindi ko din kayang huminga ng maayos hanggat nandito ako, so I decided to clear my mind. Pumunta ako sa may malapit na park dito sa subdivision. Hawak-hawak ko ang panyo na binigay sa akin ni Mateo. Siya lang ang alam kong makakaintindi sa akin. Pinampunas ko ito sa aking pisngi at pinagmasdan ng mabuti ang panyo. Nagulat ako sa nakita ko. May nakaburdang trina sa gilid. Matagal na ba niya akong kilala? Nakarinig ako ng hakbang papalapit sa akin. Hindi ko na maalaya na nandito din si Froilan kung saan ako pumunta. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong niya sa akin. Ngumiti ako ng mapait at umiling. Hindi lang siya nagsasalita at mas lalo lang ako nasaktan sa sagot niya. Hindi ako mapapagod, pahirapan ka. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa akin, Trina. I want to see you suffering in pain. And by that, naglakad na siya palayo. Pagkapasok ko sa university, puro tingin agad ang nagwe-welcome sa akin. Puro panlalait, puro panghuhusga lang ang nakikita ko sa mga mata nila. It's really a confusion. Hindi nila alam na ako mismo ang nasasaktan. Ako mismo ang nagdudusa pagharap-harapang ipapamukha ang katotohanan. Tigilan mo na sila. Can you just sign the divorce papers? Ikaw lang din naman ang masasaktan at mahihirapan sa huli. Just cut the crap out of this. You are making your life more miserable. Sermon sa akin ng matalik na kaibigan ni Froilan at Jessica. Magkakabarkada sila Froilan, Jessica, Bing, Peter, Aldi, Tom, at Roy. Lahat naman kasi sila suportado ang relasyon nilang dalawa. Halos buong school suportado din sila dahil sikat si Jessica pero di nila alam ang social status niya. Kilala ako bilang tahimik na tao at hindi isang social butterfly. Maraming lumalapit sa akin dati nung wala pa kaming relasyon ni Froilan. Dahil kilala sa business world ang pamilya namin at nag-e-excel din ako in terms of academics, naging class valedictorian nung high school at dean's lister ngayon. Dagdag pa na maraming nanliligaw dahil isa ako sa mga magaganda sa campus. Si Weng Montano na isa sa mga pinagkatiwalaan kong kaibigan pero nung nalaman niyang nagpakasal ako kay Froilan, bigla na lang lumayo at nag-iba, kaya di na ako magtataka kung wala akong kakampi laban sa kanila. Hindi ako sumagot sa sinabi nila, wala naman talaga silang alam. Nagulat na lang ako nang lumapit sa akin si Weng, pumunta ka daw sa gym. Ipinapasabi nila Froilan, akala ko makikipagkaibigan na siya ulit pero hindi rin pala. Dumiretso na ako sa gym pero nagtataka ako kung bakit ang daming tao sa paligid. Nakangisi lang silang lahat at yung iba ay masama ang tingin sa akin. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ko sa mangyayari pero hindi ko na inabala yun. Nakita ko na lang ang grupo nila Froilan sa gitna ng gym at hinihintay ako. Kitang-kita ko si Froilan na seryosong nakatingin sa akin habang kaakbay niya si Jessica. Masakit sa mata, ang sarap nilang paghiwalayin. Pumunta ako sa kanila. Bakit niyo ko pinapunta dito? Tanong ko sa kanya. As usual, hindi na niya ako tiningnan pang muli at nakita ko siyang nagsignal sa mga taong nasa likod ko. Tiningnan ko pa ang mga iba niyang kasama na puro panghuhusga at galit ang nakikita sa mga mata nila. Hanggang sa may naramdaman akong tumulo sa ulo ko, pintura na nanggagaling sa taas, nagsimula na silang batuhin ako ng itlog, kamatis at kung ano-ano pa. Nakatingin lang ako kay Froilan na seryoso pa din ang tingin sa akin. Alam kong may kinalaman siya dito pero wala siyang pakialam kahit anong mangyari sa akin. Mahal na mahal ko si Froilan na nagmumukha na akong timang sa lahat. Pero bakit ba hindi pa din ako magising sa katotohanan? Dahil ba nangako ako sa altar na hindi ko siya susukuan? I really don't get it. Pinapamukha na nga Seong hindi ka mahal pero tinitiis mo pa din lahat. Ikaw ata ang pinakatimang tao na nakilala ko.
Trina, magising ka naman, matalino ka naman, di ba? Bakit nagiging bobo kapag dating sa kanya? Napaka-desperada mo, sigaw sa akin ni Bing, ang best friend ni Jessica. Patuloy pa rin ang pagbato nila sa akin ng kung ano-ano, hanggang sa naramdaman kong may batong tumama sa ulo ko. Napapikit ako dahil nakaramdam ako ng hilo. Gusto ko nang lumaban pero nanghina ako. Tama nga talaga si Bing, napaka-bobo ko pagdating kay Froilan. Huminga ako ng malalim, ngumiti ako ng mapait sa kanilang lahat at kay Froilan, kitang-kita ko kung paano ako sampalin at sabunutin ni Jessica. Masakit ang sampal niya, buong galit at pagkamuhi niya sa akin na ilabas na niya. Pinagtulungan akong saktan ng iba pa niyang kaibigan. Gusto kong lumaban pero bigla akong nawala ng lakas. Nakarinig ako ng malakas na sigaw mula sa gym, ramdam ko ang lasa ng dugo na galing sa lobby ko. May mainit na likido na din pati sa ilong ko. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw pero I'm thankful dahil kung hindi siya dumating, di sila matatapos. Tigilan nyo nga yan, pati babae pinapatulan nyo, tama na yang kahibangan nyo. Magsusumbong ako sa pinaggagawa nyo sa kanya, ramdam ko ang galit sa boses niya. Hindi ko alam kung sino ang tumutulong sa akin dahil napahigi na lang ako sa malamig na semento ng gym, namamanhid na ako sa sobrang sakit. Kahit hilong-hilo na ako sa sobrang sakit, nagawa ko pa din tumayo at tumingin kay Froilan ng diretso, hindi siya makatingin sa akin pero kita ko ang mahigpit na pagsarado niya ng kamao. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon, Froilan, nagtiis ako dahil asawa mo ko, may responsibilidad ako sa iyo, sa pamilya mo at sa simbahan. God knows how much I love you, but I just witnessed how you made me look like a fool out of everybody. Sobrang timang ko sa iyo to the point na pati itong ginawa mo sa akin hindi ko nagawang ipagtanggol ang sarili ko. Di ko alam na kaya mo pang matiis na makita akong ganito. Sabi ko sa kanya habang patuloy akong umiiyak, ramdam ko ang sakit ng katawan at hilo, hindi ko na malaya na nawala na ako ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, bumungad sa akin ang puting ilaw at pader. Wala akong nakitang kahit sino sa paligid ko, ngumiti na lang ako ng mapait. Unang-una, hindi ko ramdam ang pagpapahalaga ng mga magulang ko sa akin. My mother lives in America together with her new family, ni kumusta man lang di ko narinig sa kanya. My father lives in Palawan pero isang beses sa isang taon lang siya nakakauwi sa bahay, dahil laging busy sa business trips at sa business world. Miserable na ang buhay ko simula pa lang, kaya sanay na ako sa sakit. Simula 11 years old, mag-isa na ako lagi sa buhay. Hindi ko na feel maging proud ang mga magulang ko sa akin, kaya ginawa ko ang lahat para maging honor student para mapansin naman ako kahit minsan. Napakatahimik dito sa buong kwarto, alam kong walang bibisita sa akin kahit isa pero ano pa nga bang bago? Walang pupunta na Froilan dahil kahit kailan hindi niya ako iisipin. Sobrang sakit ng buong katawan ko pero mas nananaig yung sakit na kaya niya akong panoorin na nasasaktan dahil sa kanya. Hindi ko inaasahan na may bibisita sa akin sa hospital nang magbukas ang pinto ng kwarto. Nandito si Mateo, may dala-dalang pagkain, umupo siya sa tabi ko at binuksan ang Tupperware. Kumain ka na please, pakiusap niya sa akin, bigla kong napansin ang pasa sa gilid ng labi niya. Alam ko nang nag-away sila ni Jessica kung ganon. Trina, bakit mo sila hinahayaan na saktan ka ng ganon? Nagulat ako kay A7 dahil alam niya talaga ang buong pangalan ko. Hindi ako nakasagot kasi baka iwanan niya din ako dito. Yumuko lang ako at iniwas ang tingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, makikinig ako. Nandito lang ako parati para sa'yo, Clarice, trust me, sabi niya habang tisakin, kahit kailan talaga. Napapakalma ako ng mga ngiti, sana nga kaya din itong gawin ni Froilan sa akin. Hindi ko alam Mateo, mahal na mahal ko kasi si Dry that I cannot afford to lose him. Alam kong nagmumukha na akong tanga o desperada sa lahat pero, naguguluhan din ako kung bakit di ko magawang sakuan na lang siya ng ganun kadali. Pagkasabi ko nun, nagsimula nang tumulo ang luha na kanina pa gustong kumawala, hinawakan ni Angelo ang kamay ko. Sash, Trina, di mo deserve ang isang katulad niya, masyado ka nang nasasaktan dahil sa pagmamahal mo sa kanya, hindi kita kayang makita ng ganyan. Kasalanan ko din ang lahat hindi niya ako mahal pero pinagpilitan ko ang sarili ko sa kanya. Nagpakasal siya sa akin dahil pinagbantaan ng magulang niya sila Audrey, kaya tinitiis ko lahat ng sakit lalo na pag magkasama sila ni Jessica. Hindi ko din magawang magsumbong sa magulang niya pag magkasama sila. Ayokong madagdagan ang galit niya sa akin, Mateo.
Diretso niya akong tiningnan, babae ka pa din, masamang saktan ka physically and emotionally, sana isipin mo din ang sarili mo. Di mo kailangan magpakatanga sa lalaking yun, hindi pwedeng hayaan mo na lang sila na husgahan at latin ka, wala naman silang alam sa nararamdaman at sitwasyon nyo, sagot ni Mateo. Huminga ako ng malalim at ngumiti ako sa kanya ng totoo. Masaya ako lagi pag nandyan siya sa tabi ko, salamat sa pag-iintindi mo sa kinatroto. Kahit di pa kita ganun kakilala, alam kong mabait ka, sorry din sa pasamong yan, kasalanan ko kung bakit nag-away kayo, sabi ko, pinunasan niya ang luha ko at umiling. Hindi mo kasalanan, Trina, hindi ko natiis na kaya kanyang makitang ganun, ang swerte niya sa'yo kasi napakabait mo pero malaking gago lang siya kasi di niya nakikita yun sa'yo. Lumayo ka na muna sak-a niya, para di ka na niya mag-alaw, saad pa niya. Napakaswerte ko dahil nakilala ko ang isang katulad niya. Hindi ko susukwan si Froilan pero magpapakalayo muna ako para makapag-isip-isip, masyadong nakakatroma ang nangyari ngayong araw, pero hindi ko siya susukwan. Hinatid na ako ni Char pauwi at marami akong nalaman sa kanya. Hindi sila mayaman, nakatira lang daw sila sa isang squatter area sa bandang Tondo pero despite their social status, at least meron siyang kumpletong pamilya. Construction worker ang tatay niya at housewife ang nanay niya. Isa din siyang working student at scholar sa university namin. Buti pa ka pa may buong pamilya, Matthew, nakakainggit. At least hindi ka nag-iisa sa buhay. Masaya kayo. Sabi ko sak-a niya, ngumiti lang siya sakin at ginulo ang buhok ko. Hindi ka naman nag-iisa, nandito ako palagi para sa'yo, sagot niya. Weng, thank you sa concern mo sakin nakakahiya naman. Huwag kang mahiya, mas mabuti nang hinatid kita dito at alam kong hindi ka pa okay. Sige na Trina, magpahinga ka na, bye. Pagkatapos niyang magpaalam, kinindatan niya ako, ngumiti na lang ako pagkatapos at nag-isip kung papasok na ng bahay, sigurado akong makikita ko siya. Pagkapasok ko pa lang, bigla na lang akong nalungkot, wala akong nakitang tao kaya nakahinga ako ng maluwag, hindi ko pa kayang makita siya ngayon. Pagkaakyat ko sa kwarto, may nakita akong box ng wedding ring sa ibabaw ng kama, napasinghap na lang ako, ramdam ko ang pagsikip ng aking dibdib, binalik na sa paka ni Froilan ang wedding ring na sinuot ko sa kanya.